Sir, nakikita ko yung babaeng to sa paligid ng manor, sa loob ng ilang araw na. Balak ko sanang imbestigahan siya, pero nalaman ko, na wala talagang impormasyon tungkol sa kanya. Wala talagang lumalabas. Nakaka-interes. Gusto nyo bang, kunin ko siya at dalhin dito? Mukhang masaya yan. Ako na ang bahala sa munting dagang yan. Ayon sa master, mayroong keepsake dito. Basta't mahanap ko ang keepsake, sasabihin niya sa akin, ang totoong nangyari sa sunog noon. Bakit hindi ko ito mahanap? Mukhang kailangan kong maghanap sa loob. Sino ka? Huwag kang kabahan. Sa totoo lang, pareho tayo ng dahilan kung bakit nandito. Nandito ka rin para magnakaw. Para maghanap ng isang bagay? Ayos lang sa akin yan. Gawin mo lang ang gusto mo. Ako naman ang sa akin. Huwag mo akong istorbohin. Paano ka nakapasok dito? Hindi naman nakakandado yung pinto. Hindi nakakandado. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Sinabi mo sa akin na huwag kitang istorbohin. Ikaw. Nandito kaya ito? Yung kahon na yon. Mukhang mahigpit ang pagkakakandado. Ano ba talaga ang hinahanap mo? Hindi ko sasabihin sa'yo. Nahanap ko na. Nandito ka lang para magnakaw ng alak. Ang nasa gitna sa pinakamataas na istante ang pinakamahal. Ang nasa kaliwa sa pangalawang istante, ang pinakamasarap ang lasa. Marunong ka talaga. Pero hindi ako nandito para sa alak. Sekreto ito. Pangako mo, hindi mo sasabihin kanino man. CJ, Tingnan mo. ano yan? Itinago sa aking alak, seryoso. Ano ito? Hindi ko talaga masabi. Kailangan ko nang umalis ngayon. Sana mahanap mo rin. Ang hinahanap mo. Yun lang. Aalis ka na lang. Gusto mo ba tulungan kita? Hindi naman. Pero ginulo mo ang aking silid-aralan. At sinira ang koleksyon ko ng alak. Kaya sa tingin ko karapat dapat akong magkaroon ng paliwanag. Ito ang silid-aralan mo. Ito ang bahay mo. May kailangan pa akong asikasuhin. Kapag natapos ko bukas, babalik ako at tutulungan kitang maglinis. Ayos? At ang alak. Magkano ba yon? Babayaran kita. Isang bote ng 1,982 lafay. $200,000. Hayaan mong mag-compute ako. Magkano ang dapat mong bayaran sa akin para maging patas? Anong tinitingnan mo? Wala akong ganoong kalaking pera. So, ano ngayon? Ikaw ang magsabi. Hoy, gwapo. Baka wala akong masyadong pera. Pero may lakas ako. Pwede akong magtrabaho para mabayaran iyon. Ayos ba iyon? Ano ang pangalan mo? Lillian Harper. Pumunta ka bukas. Salamat, gwapo. Magkita na lang tayo bukas. Guro, nakauwi na ako. Guro. Ayun, wala naman pala siguro dito. Ako na lang ang mag-ikot. Anak, sabi ng kutob ko, hindi natin kayang bilhin ang alak na ito. Kaya mauuna na ako. Ikaw na ang bahala. Tandaan mo, huwag magpapahalata. Magkita na lang tayo kapag mayaman na tayo. Sobra na ang ginawa mo ngayon, Yeskel. Sino yan? Huwag kang gagalaw. Sino ka? Miss, walang pinipili ang patalim. Mag-ingat na lang tayo. Ha? Sige, pinadala ako ni James Wright. James Wright. Sino iyon? James Wright? Hindi mo talaga kilala si James Wright?
Si James Wright mula sa River 10. Walang awa, napakatalino, at desidido sa negosyo. Tinatawag siyang ang tagapag-ani. Yan ang aming James Wright. Ang pinasukan mo kagabi, ay ang mansyon ni James Wright. Siya pala. Pinabantayan mo ako. Balikan mo siya at sabihin mo. Tinutupad ko ang pangako ko, hindi ako tumatakas. Gaano ka nakatagal nagbabantay sa akin? Hindi naman masyadong marami ang pagkain ko ngayon. Sandali lang, lulutuan kita. Hoy, hoy, hoy. Hindi na kailangan. Maghintay ka na lang. Dito ka lang maghintay. Hindi kita papakainin ng walang kapalit. Ang pagkaing ito ay ibabawas sa utang ko. Miss, sige na, okay lang talaga. Okay lang talaga. Hoy, 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 okay lang. Hintayin mo ako dito. Sige na nga. Salamat, miss. Padalhan mo ako ng lokasyon mo. Tulungan na kita dyan. Ingat, ilalagay ko na lang dyan sa mesa. Paano kaya itong babae? Na may kakaibang lakas, na nakahuli ng ganito kalaking baboy ramo ng walang gamit? Ginoo. Anong dahilan ng pagpunta mo rito? Gusto ko lang i-check. Nandito ka talaga para bayaran ako. Ang kuripot mo naman. Ginoo. Gusto kong makita kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Dito na tayo matutulog ngayong gabi. Sino? Pogi, anong ginagawa mo rito? Hindi ba ikaw ang nagsabi sa akin na pumunta? Parang hihilingin ko pa sa'yo na pumunta. Sige, dahil nandito ka na, maligo tayong magkasama. Ayon sa master, ito ay isang espiritual na bukal. Ang tubig ay talagang nakakapagpahinga ng katawan at isip. Patibong ng kagandahan ha. Hindi mo na maitatago ang iyong buntot ng soro. May mga mamamatay tao na nag-aabang sa paligid natin. Pogi. 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 Sabihin mo sa akin. Sino ang nagputos sa'yo na patayin ako? Ang sakit, Tito Guapo. May gustong pumatay sa'yo. Nagkukunwari ka pa rin. Sino ang nag-utos? Ano nang ibig mong sabihin sa nagkukunwari? Nauntog ka ba o ano? Kanina, malinaw na. May balak kang patayin ako. Hindi ganoon. Nang makita kong nasugatan ka, na-curious lang ako at inabot ang kamay para hawakan. Yun lang ba talaga? Tito Guapo.
Paano ka nagkaroon ng ganyang kalaking sugat sa katawan? Wala kang pakialam. Nilagnat ka, di ba? Umuwi na tayo, okay. Nasaktan ka ba kanina? Okay lang ako talaga. Umuwi na tayo at magbihis ka. Huwag kang magkasakit dito sa labas. Brian Rowe, ano ang masasabi mo sa nangyari kanina? Parang hindi siya nagsisinungaling. Ang kanyang kakayahan sa labanan ay hindi bababa sa akin. Kung talagang gusto niyang patayin ka, kahit nandoon ako, malamang hindi kita maliligtas. Bukod pa riyan, kung talagang may masamang balak siya, hindi niya. Binigyan ka ng CPR, di ba? Sabihin nating wala talaga itong kinalaman sa kanya, pero yung Blackwing na yon ay lumitaw dito. Ibig sabihin, makakahanap tayo ng clue tungkol sa mga taong yon mula sa kanya. Huwag kang mag-alala, sir. Bibigyan ko siya ng masusing pagmamatsyag. Tandaan mo, ano man ang mangyari, huwag mo silang babalain. Nauunawaan. Okay ka na ba ngayon? May nangyari sa kumpanya ko, kaya hindi ako matutulog dito ngayong gabi. Mahirap maglibot dito, papadalhan kita ng helicopter bukas. May helicopter ka? PFFT. Wala yan sa helicopter. Sasabihin ko sa'yo, meron kaming yate, mansyon, at mga pribadong isla. Maliban sa mga bagay na hindi mo maiisip, wala. Kay James Wright. Dito gwapo, may asawa ka na ba? Well, wala pa. Talagang wala. Nandito na ako. May kailangan ka bang gawin ko? Dapat kang pumasok sa eskwela. Eskwela? Hindi pwede. Nandito ako para bayaran ang utang ko. Para sa bawat buwan na papasok ka sa eskwela. Parang nagtatrabaho ka para, sa akin ng isang buwan, ang sahod mo ay $20,000 kada buwan. $20,000. CJ. May iba ka pa bang kailangan? May kailangan akong asikasuhin. Kailangan kong lumabas sandali. CJ, basta umuwi ka ng maaga. Ingat ka. Salamat. Sundan mo siya. Opo, sir. Sir, nag-uwi ng babae si James Wright sa Wright Estate. Hindi ba't umiiwas siya sa mga babae? Alamin mo kung sino siya. Opo, sir. Labindalawang taon na ang nakalipas. Hindi ako pinapaimbestiga ni Master. Sa nangyari noon, ngayong wala na siya. Sa wakas makakauwi na ako para mag-imbestiga. Oy, Tay, naligaw ka ba? Gusto mong ihatid kita? Alam mo ba kung paano pumunta sa Evergreen Avenue? Evergreen Avenue? Oo, alam ko. Papunta rin ako doon. Ganito na lang. Isasabay na kita. Ayos, salamat. May sopa dito. Umupo ka muna. Tawag lang ako. Malambot pala tong sopa. Jean, oy, hinahanap kita. Sobrang busy ako. Sige na, sabihin mo na. Huwag kang magalit, Jean. Tingnan mo kung anong magandang bagay. Ang dala ko sa'yo ngayon. Hindi masama, yung batang to, may potensyal. Heto ang pera mo. Pagkatapos nito, hati tayo, 70-30. Sige, ganyan na lang. Jean, aalis na ako. Hoy, nak, siguradong nauuhaw ka. Heto, uminom ka ng tubig. Salamat. Kailangan ko to pagkatapos tumakbo. Kaya, nak, ilang taon ka na? Nasaan na yung tiyong nagdala sa akin rito? Umalis na siya. Ano? Ganito na lang. Dadalhin kita sa isang lugar. Tutulungan kitang hanapin siya. Halika na. Heto, isuot mo to. Okay lang bang suotin tong mga damit? Kung hindi mo to isusuot, hindi kita ilalabas para maghanap ng kahit sino. Sige na, tama na.
Komplito ka, dalagang-dalaga at kaakit-akit. Aba, G. Sullivan. Ito ba ang bagong top shelf recruit na kinuha mo? Oo, tama, G. Sullivan. Di masama, di masama. Kunin mo ito at ice wipe. Aba, salamat, G. Sullivan. Dito ka lang at alagaan mong mabuti si G. Sullivan. Nandito ako para hanapin ang isang tao. Ano man ang mangyari sa isang saglit, huwag kang gumawa ng anumang padalos-dalos, at huwag mong ipakilala ang pagkatao ko. Tingnan mo ang napakaliit na bewang na yon. Nang-ahas ka pang sumubok na manapak sa akin? Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kawalang awa. Anong ginagawa ninyong nakatayo lang dyan? Kunin nyo ang putang yon at ibalik nyo dito. May halo palang droga sa basong tubig na yon. Matapos mong inumin ang aming espesyal na tubig ng pagsunod, akala mo ba makakaalis ka dito nang walang tinik? Ay, ang kulit mo. Tingnan natin kung paano ka. Makakatakas sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Magiging maingat ako sa'yo. Hulihin siya. Ang babae ni James Wright mismo. Isipin mo lang, nakaka-excite. Ang numerong tinatawagan mo ay hindi maabot sa ngayon. Sana, huwag mangyari ang masama. Tito Handsome. Paano mo balak harapin sila? Talagang pangit ang mga kasanayan nila. Papuntahin mo lang sila sa harap ng gate at ipasigaw ng isa akong talunan ng 100 beses. Salamat, salamat, miss. Tito Handsome. Ako na ang bahala sa kanya. Mas mabuti pa kaysa sa mga sandbag. Punasan mo ang iyong mga kamay. Salamat. Okay ka lang ba? Mukhang wala na talagang paraan para makabalik ako. Para magpatuloy sa investigasyon ngayong araw. Tito Handsome. Natulungan mo na akong makaganti. Uwi na lang tayo. CJ. Sabihin mo kay Ethan Clay. Ayokong makita ang mga taong ito. Sa Riverton muli ngayong gabi. Opo, James Wright. Nalaman mo na ba ang background niya? Ginoong Clay. Nagamit ko na ang lahat ng koneksyon na mayroon tayo. Parang bigla na lang siyang lumitaw. Wala ni Katie ting na impormasyon tungkol sa kanya. Posible bang si James Wright ang nagharang sa lahat ng impormasyon tungkol sa kanya? Sino nga ba talaga ang babaeng ito? Bakit napaka-importante niya kay James Wright? Ginoong Clay, mayroon akong isang matapang na hula kung sino talaga siya. Sige na, posible kaya, na anak sa labas siya ni James Wright? Ilang taon na ba si James Wright? May anak pa kaya siya sa edad na yon? Ethan, may isa pa akong teorya. Sige, sabihin mo.
Oo, kasi, sabi-sabi, gusto raw ni James Wright ang mga lalaki. Yung mga lalaking nagtatrabaho para sa kanya, ay mga boy toy niya talaga. Ethan, sa tingin mo posible bang? Sinasadya niyang panatilihin yung babae, sa tabi niya, para lang itago, na gusto niya pala ang mga lalaki? Nababaliw ka na ba? Naiintindihan mo ba ang estado ni James Wright? Kung talagang gusto niya ang mga lalaki, hindi niya kailangang itago yon, di ba? Ethan, may isa pa akong mas matapang. Umalis ka na. Huwag kang magalit, Ethan. Aalis na ako, aalis na. Bantayan mo, ha? Makipag-ugnayan kay Principal Leonard Fuller sa Northgate. Magdodonate ako ng 40 milyong dolyar para magpatayo ng 2 bagong aklatan. Gusto kong mag-enroll si Lillian sa The Academy. Opo, Mr. Wright. Oo nga pala. Yung phone na gusto mo, may pinapadala na akong tao para ihatid. Naka-install na yung tracking software. Buksan mo lang ang sarili mong phone, at makikita mo na ang lahat ng impormasyon sa phone na yun. CJ, Miss Harper, handa na ang almusal. Pwede ka nang lumabas para kumain. Sige, sandali lang. Tito Handsome, aalis ka na ba? Tito Handsome, ay, ito para sa'yo. Di mo bubuksan para tingnan. para sa akin to. Ay, cellphone pala. Salamat. Nag-uwi na pala si James ng girlfriend niya. Ano? Hoy, Ginang Jennings. Anong nangyayari? Ginang Wright, hayaan nyo, sasabihin ko sa inyo. Ang pangalan ng babaeng yun ay Lillian Harper. 18 taong gulang lang siya ngayong taon. Yulang bata siya, pero siya ay talagang maganda at kaakit-akit. Napakaganda ng ugali niya. Mabait at matamis siya. Kapag nakilala nyo siya, talagang magugustuhan nyo siya. Sige, mabuti naman, may pag-asa na. Nag-isip na rin sa wakas ang batang yun. Ginang Jennings, kung may mangyaring progreso sa kanila sa hinaharap, ipaalam nyo sa akin ang lahat. Syempre, naiintindihan ko. Salamat sa Diyos. Wow, ang sarap tignan. Pagkatapos ng almusal, ipamili ka ni Ginang Jennings ng mga damit. Sige, Hindi na kailangan. Pwede na akong magsuot ng mga lumang damit mo. Dati, lagi akong nagsusuot ng mga ayaw ng gamitin ng Ginoo. nako, Miss Harper, pakinggan mo ang sarili mo. Napakaganda mo. Kung hindi ka, mag-aayos ng kaunti. Sayang talaga. Ginang Jennings, tawagin niyo na lang akong Lilian. Sige, Lillian. Magandang pangalan yan. Hoy, Lillian, kung may makita kang magustuhan sa loob, sabihin mo lang sa akin. Salamat, Ginang Jennings. Sige, Lillian, pasok ka at tingnan mo. Saglit lang, may tatawagan lang ako. Babalik ako kaagad. CJ, Ikaw nga talaga, manloloko ka. sino ka? Anong ibig mong sabihin sa maninira ng pamilya? Ni hindi mo nga ako kilala, nang ahas ka pang agawin ang nobyo ko. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ako ang panganay na anak ng pamilyang Winters. Ang nobya ni James Wright. Ikaw ang nobya ni Chong Handsome. Anong ibig mong sabihin sa maninira ng pamilya? Huwag kang magkunwari. Ikaw ang humahadlang sa pagitan ko at ni James Wright. Sa madaling salita, ikaw ang pangatlong tao. Ang kapal ng mukha mong hampasin ako. Kung magpapatuloy kang magsalita ng ganyan, ipapasok ko ang ulo mo sa tiyan mo. Ikaw,
Ikaw ang nagnakaw. Kay James Wright ko. Ikaw, maninira ng pamilya. Tigil. Sino ang nang-aapi sa aming binibining Harper? Ah. Si Olivia Winters pala. Mrs. Jennings. Mrs. Jennings. Tulungan mo akong harapin. Itong walang hiya na maninira ng pamilya. Papagbigyan kita ni James Wright ng bonus. Halika rito. Olivia Winters. Humingi ka ng tawad kay Miss Harper. Gusto mong humingi ako ng tawad sa babaeng itong manloloko. Olivia Winters. Sinasabi ko sa'yo. Bantayan mo ang bibig mo. Kayong lahat. Sobra na kayo. Hindi kayo makakatakas dito. Miss Winters, hindi ka pa pwedeng umalis. Kanina lang, sinira mo ang limited edition na damit ng tindahan namin. Kailangan mong bayaran iyon. HMP. HMP. Ikaw na hamak na tindera. Akala mo mapipigilan mo ako? Naniniwala ka bang guguluhin ko ang tindahan mo at mawawala ka sa Riverton? Ay, hindi ko alam. Na ang pamilya Winters pala ang nagpapatakbo ng Riverton ngayon. James. Tiyong handsome, binuli niya ako. Olivia Winters, James, anong nangyari? humiling ka ng tawad. Pasensya na. Hindi kita narinig. Pasensya na po. Kasalanan ko. Patawarin mo ako. Huwag mo nang isipin. Wala ayun. Bayad. Ako ang magbabayad. James, huwag kang magalit. Dalhin mo siya. Opo, sir. James Wright, anong ginagawa mo? James, halika na. Tito Pogi. Ano ang ibig sabihin ng home wrecker? Bakit mo na itanong yan? Kanina lang, sinabi ni Olivia Winters na ikaw ang kanyang nobyo at tinawag niya akong home wrecker. Pero hindi ko alam ang ibig sabihin noon. Miss Harper, huwag mo nang pansinin ang kalokohan niya. Ang ating young master at ang pamilyang Winters ay walang kinalaman sa isa't isa. Mula ngayon, walang sinuman ang maglalakas loob na kausapin ka ng ganyan ulit. Ang ganda ng mga damit na pinili mo. Kung gusto mo, subukan mo. Pagsama-samahin mo ito, please. Pagsama-samahin mo ito, please. Ipadala mo ito sa Wright Estate. Siyempre, Mr. Wright. Elres Jennings. Ano, Lillian? Ano ang gusto ni Tito Pogi? Ang young master, alam mo, sobrang workaholic lang talaga siya. Sa labas ng buhay, trabaho lang ang iniisip. Bukod sa trabaho, trabaho pa rin. CJ. Lillian, nag-iisip ka bang bigyan siya ng regalo? Sige, dito. Halika, halika. Salamat, Elres Jennings. Tiyong Pogi. Anong nangyari sa binti mo? Wala lang. Naipit ko lang ng hindi sinasadya. Saan ka galing? Gusto mo ba ito? Mga hawthorn berries na may balot na asukal. Ako mismo ang gumawa, gamit ang mga hawthorn berries na pinitas ko sa bundok. Kailangan mong tikman ito. Ang ibig mong sabihin, nasaktan ka habang namimitas ng mga hawthorn sa bundok. Huwag kang mag-alala. Naglagay na ako ng gamot dito. Oh, di ba? Salamat. Tikman mo. Matamis. Tiyong Pogi, lagi kasing sinasabi ng guro ko na hindi dapat. Laging nag-iisip ng masasakit na alaala ang mga tao. Ang paggawa noon ay parang pagpaparusa sa sarili mo. At pagpaparusa rin sa mga taong nagmamahal sa'yo. Masakit pa ba ang paa mo? Hindi na masakit. Ayos na ako. Namamaga na nga, tapos sasabihin mong ayos ka lang. Kaya ko namang maglakad mag-isa. Sinabi kong hindi kaya hindi. Brian Rowe, Opo, sir. kunin mo si Stephen Faulkner. Opo. James, anong nangyayari sa'yo sa ganitong oras ng gabi? Steven, pwedeng tingnan mo siya kung may pinsala sa kalamnan o malambot na tissue. Ah, sige. Masakit ba dito? Masakit ba dito sa bandang ito? Wala namang problema sa iyong malambot na tissue o buto. Namamagang kalamnan lang sa binti. Hindi mo na kailangan ng anumang pain patch.
Mag-compress ka lang ng mainit. CJ, Papakuha ko ng mainit na tuwalya kay Emre Jennings. Dito ka na muna sa susunod na mga araw, para mapatingnan mo siya kapag kailangan. Walang problema. Steven Faulkner. Lillian. Nakilala mo rin ako. Steven, na miss kita. Ako rin, na miss kita. 12 taon na, mula nung sunog sa pamilya Harper, akala ko. Mabuti na lang at ligtas ka. Sa lahat ng mga taong ito, sa pamilya Wright ka ba nakatira? Hindi. Nang masunog ang bahay namin, nadaanan ako ng guro ko at iniligtas. Pagkatapos, sumama ako sa kanya sa bundok. Ilang araw lang nakalipas nang bumaba ako, at dumating sa bahay ni Chong Handsome. Bakit hindi mo ako hinanap? Sabi ng guro ko, kung malaman ng may kagagawa ng sunog, nabuhay pa ako, gagawin nila ang lahat para patayin ako. Sinabihan niya akong itago ito, at huwag makipag-ugnayan kanino man. Alam ko na, imposibleng aksidente lang ito. Pero sa totoo lang, siguro at si Chong Handsome, ay mabuti naman talaga sa akin. Sige, kung magkakaroon ng pagkakataon, personal kong pasasalamatan ng guro mo. Si Chong Handsome, ay hindi pa alam ang totoong pagkatao ko. Tulungan mo akong itago ito. Sige. James Wright, may tumawag lang. Mula kay Principal Leonard Fuller ng Northgate. Sabi niya, ipapasok si Miss Harper sa isang araw. Sabihin mo kay Principal Fuller na, si Lillian ay magsisimula pagkalipas ng ilang araw. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Ako na ang bahala sa paghahanap sa nagsunog. Salamat, Steven. Pero masyadong mapanganib ito. Ayokong may madamay pang iba. Itinuturing mo akong kapatid. Ibang tao pa rin ba ako sa'yo? O hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Sige, Mr. Wright. Oo nga pala, si Principal Fuller ay nagtanong kung si Miss Harper ay kailangan ng school bus pick-up. Hindi na kailangan ng school bus. May ipapadala akong maghahatid sa kanya. Sa mga susunod na araw na ito, huwag masyadong magpakapagod at magpahinga ng mabuti. Ano nung ginagawa ninyong dalawa kanina? Tito Handsome, pwede na ba akong bumalik sa The Academy? Kanina lang niya sinabi na medyo nagugutom na siya. Gusto ko siyang tulungan pumunta sa baba para kumain. Bumalik ka sa eskwelahan kapag gumaling na ang binti mo. Okay na talaga ako. Sisiguraduhin kong gawin ang heat therapy ko. Please. Ganun na lang ba talaga ang gusto mong bumalik sa eskwelahan? Sige na nga. Ipagagawa ko kay Imre Jennings ng pagkain para sa'yo. Isasama kita sa eskwelahan sa Makalawa. Ikaw ang pinakamabait. James, bakit ka nakikipag-hangout sa manloloko sa pamilyang ito? Tiningnan ko sa phone ko. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng homewrecker. Hindi mo lang ako ininsulto. Hinamak mo pa si Chong Handsome. Ang lakas ng loob mong sampailan ako. James, anong ginagawa mo? Ako dapat ang magiging fiancé mo. Gumagawa-gawa ka lang ng kwento. Si Chong Handsome ay wala sa'yo. Hindi ba masakit ang tindi mong pumalo sa kanya? Hindi naman. Ikaw na lang pumasok. Pupunta ako kay Principal Leonard Fuller. Sunduin kita pagkatapos ng klase. CJ, Kayong dalawa. Grabe na kayo. Hintayin nyo lang. Hindi ko palalampasin ito. so kapag bumaba ang mga tao sa kotse, dapat bahalikan nila ang driver? Kay Faulkner. MS, Harper, okay na ba ang binti mo ngayon? Okay na talaga ngayon. Bilisan mo at umuwi ka na sa kwarto mo at magpahinga. Kailangan ko pa pumunta sa itaas para sa isang meeting. Tito Handsome, maaga pa naman. Pwede ba akong lumabas sandali para maglaro? Bumalik ka bago magyambe. CJ, Anong problema? Steven, pwedeng ihatid mo ako sa bahay para dumalaw? Oo naman. Ano nga nangyayari, Steven? Parang may sumusunod sa atin. Siguro si Brian Rowe yon. Tiyak na hindi kampante si Tito Handsome na ako lang ang lumabas. Humawak kang mabuti. Panoorin mo kung paano ko sila ay wawala. Nandito na tayo. Lumabas ka na ng sasakyan. Steven,
Bigla akong medyo natatakot. Nandito ako, wala kang dapat katakutin. Ganyan pa rin tulad ng dati. Ginawa kong muli ang lahat ng ito, base sa aking alaala. Steven, salamat. Okay lang. Basta't nandito ako, laging may tahanan ka. James, nakita mo ba yun? Si Lillian Harper at yung lalaking yun, ay tiyak na may kabalbalan. Kahit kalahating chismis lang ang mahuli ko, tungkol kay Lillian Harper, hindi ko palalampasin ang pamilya mo. Nasaan ka na ngayon? Ako ay nasa. Kanina, sinusundan ko, si Miss Harper at Dr. Faulkner. Pero nawala ko sila. Sir, paano mo? Nalaman yon? Ang galing mo talaga. Sir, bigyan mo lang ako ng kaunting oras. Pangako, hahanapin ko sila. Huwag mo nang pakialaman. Umuwi ka na. Sir, ito na po. Ang lokasyon ni Miss Harper. Ang lugar na ito ay ang distrito ng mga mansyon. Ako mismo ang susunduin sa kanya. Balikan mo ulit ang background niya. Siguraduhin tama ang mga detalye. Nauunawaan ko po. Sino ang may-ari ng mansyong ito? Gaano nakatagal? Silang nakatira dito? Ang mansyong iyon ay binili ni Dr. Faulkner ilang taon na ang nakalipas. Pagkapasok nila, nag-uusap na sila sa hardin mula noon. May problema ba? Nakakagaan naman ng loob. Dr. Faulkner, pagkapasok ninyo sa mansyon, may dumating talagang tao. Sinagot ko ayon sa hininga ninyo. Maraming salamat. Walang anuman. Binabayaran lang ako para gawin ang trabaho ko. Mabilis talagang nakarating dito si James Wright. Pero paano niya nalaman na nandito tayo? Baka may tracking device sa iyo, pero okay lang. Wala siyang paraan para makapasok sa Harper House. Noon, ako mismo ang bumili ng lugar na ito. Mukhang may samando sa'yo. Sige, uuwi na ako. Kita-kits, J.K. Faulkner. Tito Handsome, sundo mo ba ako? 8:18 pa lang ngayon, hindi pa 9:00. Tara na. Umuwi na ang lahat. Oras na para bumalik ka sa atin. CJ. Hindi ba tama iyon? Kahapon, hinalikan ng babaeng iyon. Ang driver niya, ganito. Anong ginagawa mo? Hinahalikan kita. Saan mo ba natutunan ang mga kalokohang ito? So, hindi mo gusto ang ganito? Hindi naman. Ayos lang pala. Nakita ko may ibang tao na hinalikan ang driver nila ganito. Ngayon, dinala ka ni Stephen Faulkner. Hinalikan mo ba siya? Nakalimutan na ko. lang. Lillian Harper. Mula ngayon, ako lang ang pwedeng halikan mo. Hindi ka pwedeng humalik ng ibang tao. Lalo na si Stephen Faulkner. Naiintindihan mo? Nandito na ako. Lillian, nandito ka na pala. Kumain ka muna. Hahanapin ko si Dr. Faulkner. Iris Jennings, ano nang nangyari? May sakit ba? Ay nako, si James. Ano nang nangyari sa kanya? Hindi ka talaga pwedeng pumunta. Sa ngayon, si James
ay tuluyang nawalan ng malay. Sobrang delikado. Si Dr. Faulkner lang ang pwedeng lumapit sa kanya. Tito Handsome. Ay nako, Tito Handsome. Lilian, nandito ang spare key. Bigyan mo ako, bilis. Hindi, si James, sa lagay niya ngayon. Siguradong nakakatakot. Huwag kang pumunta. Hindi ako natatakot. Lumabas ka. Lilian, huwag na tayong pumasok dyan. Maghintay muna tayo kay Dr. Faulkner. Saka na natin pag-isipan ang gagawin. Ano ba talagang nangyayari sa kanya? 12 taon na ang nakalipas. Ang pamilya Wright ay biktima ng malupit na pagpatay. Mula noon, nagkaroon ng PTSD si James. Kapag nakakaranas siya ng mga katulad na sitwasyon, maaari siyang magkaroon ulit ng episode. Masakit na masakit siguro ang nararamdaman niya ngayon. Sasamahan ko siya. Taeyong Handsome. Lumabas ka. Taeyong Handsome. Anong ginagawa mo? Ako ito. Narito ako para protektahan ka. Huwag kang matakot. Ayos na ngayon. Ayos na. Ligtas ka na. Huminga ka ng malalim. Lilian. Sa susunod na may mangyaring ganito, lumayo ka sa akin. Malamang, masakit na masakit ang nararamdaman mo ngayon. Gusto kitang samahan, at naniniwala ako, na hindi mo ako sasaktan. Gago. Dr. Faulkner, ayos na si James ngayon. Pasensya na at nag-abala ka pa. Ayos lang ba ang lahat? Sigurado ka? Sigurado ako. Kaya nasaan na siya ngayon? Titingnan ko siya. Kumakain siya ng hapunan kasama si Lilian. Tuloy po kayo. Dr. Faulkner. Binibining Harper. Dr. Faulkner, kumain na ba kayo? Gusto mo bang sumalo sa amin sa hapunan? Pwede bang kumain si Dr. Faulkner? Kasama namin? Umupo ka. Dr. Faulkner, sige po. Salamat. Dr. Faulkner, ito ang paborito ko. Matamis at maasim na baboy. Dapat mong subukan ito. Kaya mas mabuting subukan ko talaga. James. James, bakit ka kumakain ng konti? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Tito Handsome. Wala akong nararamdamang sakit. Natutuwa akong marinig iyan. Masarap ang pineapple pork na ito. Dapat kang kumain yan. Huwag mo akong intindihin. Kumain ka rin. Hindi pa ako busog. Huwag nang kumain pa. Ang kulit-kulin mo, palalayasin kita. Huwag mo akong palayasin. Busog na ako. Isipin mong mabuti, abutin mo kung ano ang mali mong ginawa. Kung hindi mo malaman, babawasan ko ang sahod mo. Dahil ba sa sobra akong kumain? Hindi, $2,000 ang ibabawas sa buwan ng sahod mo. Mag-isip ka pa. Dahil ba kinain ko ang paborito mong sweet and sour, ribs at pineapple pork? 2,000 yan kada buwan. Kung hindi mo pa rin malaman, papaalisin na lang kita. Huwag po, hindi ko talaga malaman. Pwede bang bigyan mo ako ng pahiwatig? Ako ang boss mo. Sa lahat ng oras, dapat pinakamabuti ang trato mo sa akin. Hindi maging mabait sa iba. Nauunawaan mo. Opo, naunawaan ko. Mula ngayon, sa'yo lang ako magiging mabait. Ganun dapat. Seryoso ka ba dyan? Opo, Mrs. Wright, ang binatilyo, marunong na. Magselos ngayon. Kanina, dumating si Dr. Faulkner para tingnan ang binatilyo, at inanyayahan ni Miss Harper si Dr. Faulkner na maghapunan kasama nila. Hulaan mo ang nangyari. Inihagis ni James ang kanyang chopsticks. Kinarga si Miss Harper, at umalis na lang. James, Nalaman mo na? si Brian Sullivan, ang nanliligaw kay Miss Harper sa club. Brian Sullivan, hindi ba't pinalayas ko siya sa Riverton?
Hindi siya magiging problema. May isang tao ang nasa likod niya. Lilian, anong nangyari? Alakdan, Lilian, dalhin na kita sa ospital. Okay lang. May pulbos akong panlaban sa lason. Sigurado ka ba dyan? Dapat kang pumunta sa ospital, seryoso. Ito ay espesyal na inihanda ng aking guro. Huwag kang mag-alala. Sigurado ka bang gagana yan? Kailangan lang ng oras para mag-epekto ang panlaban sa lason. Pwede mo ba akong tulungan para makakuha ng excuse letter? Hatid na kita pa uwi, hindi kita pwedeng pauwiin ng mag-isa. Kahit isang alakdan, hindi makakalason. Sa batang ito. Hoy, may problema, dinala lang si Lilian. Nalaman niyo na kung sino ang gumawa. Pinag-aaralan pa namin. Mr. Wright, may tumawag lang sa akin. Mula sa taong, inutusan nating bantayan si Brian Sullivan. Sabi niya, nakabalik na pala si Brian sa Riverton ng palihim, at sabay din na dinukot si Miss Harper. Sa palagay mo, may kinalaman ito. Alamin mo. Sige. Ikaw, Huwag mong sayangin ang lakas mo. Makapal na makapal ang mga kadena na to. Kahit na malakas ka, hindi mo to mapuputol. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Si James Wright, ang nagpal-iya sa akin sa Riverton. Dahil sobrang gusto ka niya. Ngayong gabi, sisirain kita. Gagawin kong maramdaman niya kung paano mawala ng lahat. James Wright, ito ang iyong minamahal. Magpaalam ka na sa kanya. Brian Sullivan. Kapag hinawakan mo kahit isang daliri, si Lillian Harper, papagbayarin ko ang buong pamilya mo sa ginawa mo. James Wright, ito ang iyong munting darling. Paalam na sa kanya. Gumagalaw ka pa sa huling sandali mo, papatayin kita. Taeyong handsome. James, Mukhang si James ay tunay ngang nahulog sa kanya. Ginang, Jennings, maayos ba si Binibini Harper? Maayos siya. Si James ang nag-aalaga sa kanya. Brian Rowe, Principal Leonard Fuller. Kung may sasabihin ka, mas mabuting maghintay hanggang dumating si G. Wright.
Galit ang binata. Medyo seryoso na ang mga bagay. Umalis na tayo dito. Sige, alis na. G-Right, ako ay may di matatangging responsibilidad sa nangyari kay Lillian Harper, dito at ngayon. Taos puso kong ipinapaabot ang aking paghingi ng tawad sa parehong, kay Lillian Harper at sayo. Pagbalik ko, aaksyonan ko ang mga tauhan ng seguridad na sangkot, ng mahigpit na disiplinang aksyon, at paiigtingin namin, ang mga hakbang sa seguridad ng Academy. Sinisiguro ko sayo, ang ganitong klaseng bagay ay, hindi na mauulit. Kung tunay kang, taos pusong humihingi ng tawad, dapat magbitiw ka na. G-Right. Mahigit 20 taon na akong nagtatrabaho, hindi madali para sa akin ang maging principal, ang posisyong ito. James Wright, pakiusap, kalimutan mo na ito ngayon. Leonard, huwag mong sabihin na kalimutan mo na kung paano mo pa nga nakuha ang posisyong principal na ito. Hinihiling ko sa'yo na magbitiw dahil sa huling paggalang ko sa'yo. Kung ako pa ang kikilos, hindi magiging maganda ang kalalabasan. Tito Handsome, Gising ka na, kumusta ang pakiramdam mo? mas mabuti na. Ikaw ba ay nandito? Kasama ko sa buong panahon? Ano ng problema? Natatakot lang ako na sa sandaling magising ako. Babalik ka na naman sa kumpanya mo. Hindi ako pupunta sa kumpanya ngayon. Mananatili ako sa bahay kasama mo. Dahil isinasakripisyo mo ang iyong mahalagang oras para makasama ako. Gusto kitang samahan din. Gawin natin ang kahit anong gusto mong gawin. Kung talagang mayroon ako, gusto mo bang kasama kita roon? Siyempre, gagawin ko ang lahat kasama mo. Kahit ano. Ano ng problema, Tiyong Handsome? Wala ka bang gustong gawin? Ang gusto kong gawin, hindi ko pa magawa. Bakit hindi? James? James, bakit mo ako ini-ignore? Dahil ba sa ang daldal ko? Naiingayan ka ba sa akin? Alisin mo ang kamay mo. Natanggal na. Ngayon, pwede mo na bang sabihin sa akin? Aray. Bakit mo ako kinagat? Yun ang gusto kong gawin. Hindi mo ba sinabing hindi mo pa magagawa ngayon? Bakit biglang nagbago? Bakit ang dami mong tanong? Kung magtatanong ka ulit, iiwan na lang kita. Para namang kaya mo akong iwan. Hindi mo kaya. At, tama ka. Hindi ko nga kaya. Aba, sino ang nagpagalit sa Olivia ko ng ganito? Hindi ba yung James Wright yun? Sobra-sobra na talaga siya. Hindi pa nga kami ikinasal. May kabit na siya. At ngayon, alam na ng lahat. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Sige na, Olivia. Huwag ka nang magalit. Laging may chismis ang mga tao. Hindi natin mapipigilan ang lahat na magsara ang bibig nila. Ma. G na ganito ako ni James. At wala ka man lang sinasabi para sa akin. Sige na. Huwag kang malungkot, hindi basta-basta ang pamilya Wright. Ang pag-iisang dibdib ng pamilya Winters at Wright ay talagang pag-angat para sa atin. Ang ganoong lalaki, na may ilang babae, kasama na yan sa pakikisama. Pero bakit? Ang turentadong yun, hindi na nga ako siniseryoso ngayon. Natatakot ako, lalo pa itong lalala. Sige, tama na yan. Tiisin mo na lang sandali, kapag napangasawa mo na ang pamilya Wright, at naging lady of the house ka na, magkakaroon ka ng paraan para harapin sila. Sa panahong iyon, ikaw na ang magpapatakbo. Ang lakas ng loob mong mangagaw ng lalaki sa harap ko. Lillian Harper, pagsisihan mo yan. Lillian, ang sarap tignan ng cake na ito. Ako na ang bahala dito. Huwag na, may baon naman ako, mula kay Tito Handsome. Sige na, ako na ang taya, para bang pagbabayad ko sa'yo, dahil hindi kita natulungan sa academy. CJ, Hoy, Wildcat. ako, Sino pa ba? ikaw nga, manyakis. Bakit ganyan ka magsalita? Gusto lang kitang ihatid, yun lang. Lillian, kilala mo ba si Ethan Clay? Hindi. Nagkasalubong lang kami noon. Kakaiba yung lalaking iyon. Mag-ingat tayo sa kanya. Hoy. Anong problema mo? Narinig ko lahat ng sinabi mo. Ano naman kung narinig mo? Manyakis ka. Ako, si Ethan Clay, ay kilalang kilala dito.
Kung pag-uusapan mo ako sa likod ko, baka magdusa ka. Sa mga kahihinatnan, Ano nang gusto mo? nagngangalit na si Wildcat. Wildcat, bakit mo ako sinuntok? Nag-uusap lang kami. Umalis ka sa harap ko. Parang hindi kita naririnig. Ang sakit talaga ng dibdib ko. Gaano kalakas ang suntok mo? Kaunti lang ang lakas na ginamit ko. Kaunti lang? Ang sama ng pakiramdam ko. Hindi ako makahinga. Dalhin mo na ako sa ospital. CJ, Eksakto. mahina ka naman. Ako lang. Arg. Paano ka naging? Ganito kalupit, hindi mo man lang ako matulungan. Seryoso, mas sumasakit pa ang dibdib ko. Sinungaling. Anong sinungaling ako sa'yo? Ikaw ang magsabi sa akin. Bigla-bigla mo na lang. Akong sinuntok, wala akong ginawa. Sa'yo. May utang ka sa akin dahil dito. Paano kita babayaran? Pagluto mo ako ng pagkain. Mr. Right, tingnan mo ang proposal ngayong taon. Mr. Right, si Miss Yu ay kasalukuyang kumakain kasama ni Ethan Clay sa Crescent Bistro. Ah, ganun ba? May iba pa ba? Kung wala, tapos na ang meeting. Sir. Uubusin natin ang buong menu. Huwag mong sobrahan. Halatang niloloko mo kami. Ay nako. Masakit ang puso ko. Wag na. Pero, si Chong Handsome ang magbabayad sa akin. Wildcat, oras na para magbayad. Hello po, sir. Ang kabuuan ay 40,000 dolyar. Paano po kayo magbabayad? Bakit ang mahal? Ako na ang bahala. Sa totoo lang, gusto ko sanang manlibre sa inyo. Excuse me, pasensya na po sa abala. Nabayaran na po ang mesa ninyo. Ikaw ang nagbayad? Hindi po, yung Ginoo po ang nagbayad. Chong Handsome, anong ginagawa mo dito? Para sunduin ka. Ayos, kakatapos lang namin kumain. Tara na. Kayong dalawa, hintayin niyo ako sa labas. Sunduin ko lang kayo. CJ, Ethan Clay, parang interesado ka sa babae ko. Sa totoo lang, gusto kong malaman. Saan mo nakita itong cute na munting Wildcat? Mas mabuting hindi ko sabihin. Ha, medyo nakakahiya naman yun. Gusto ko siya ng sobra. Kung hindi ka makakahanap ng kapareho niya, edi siguro. Kailangan kitang makipag-agawan para sa kanya. Mukhang, medyo masyadong komportable ang buhay ng pamilya Clay nitong mga nakaraang araw, kaya may panahon ka pang mag-isip ng ganyan. Biro lang. Huwag mong seryosohin. Hindi ako nagbibiro sa mga hindi ko kakilala. Kung ayaw mong ilagay sa panganib ang pamilya mo, ingat ka na lang. Mukhang seryoso siya. Sa batang yun. Kung ganun, akin na yan. busog na ako. Bakit ka sumasama kay Ethan Clay? Siya ang kusang sumunod sa akin. Sinuntok ko siya, tapos naawa ako. Kaya kinainan ko siya. Kung may mangyari ulit na ganyan, tawagan mo na lang diretsyo si Brian Rowe. Hayaan mo siyang umasikaso. Sige, salamat. Sir, umamin na yung nagkidnap kay MS, Harper. Sabi niya si Olivia Winters. Ang umupa sa kanya. Nakita ko rin. Mga drug ang pampasunod sa kanya. Si Olivia Winters na naman, yang pasaway na yan, dalhin mo siya sa Old Millworks. At hintayin ako doon. Nakuha na po. Sir, Alam mo ba kung bakit ka narito? Mukhang hindi mo talaga. Sineryoso ang mga sinasabi ko. Pasakyan mo ng gamot na pampasunod. opo, sir.
Bantayan mo siya dito. Ipasa mo sa pulisya bukas. James, please. Nakikiusap ako. Bilang naging fiancé mo, pakawalan mo na ako. Nakikiusap ako, please. James, Fiance? Sa tingin mo karapat-dapat ka? James. Ano, ang Wright Group ay biglang tinihil ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Winters. Oo, at nawawala rin si Olivia Winters. Nolan, ano na ang gagawin natin? Hanapin niyo ang anak ko ngayon din. James, nakauwi ka na. Nasaan siya? Masama ang pakiramdam ni Miss Harper. Nagpapahinga siya sa itaas. Tio Handsome, ang sama ng pakiramdam ko. Ihanda mo ang kotse. Wala naman yan, hindi malala. Banayad na allergic reaction lang. Uminom lang ng gamot at gagaling na siya. Steven, Lilian, gising ka na. Ang sama ng ugali ng batang yan. Seryoso. Ang unang hinanap mo, nang magising ka hindi ako. Pasensya na. Noong naaksidente ka dati, nasa ibang bansa ako para sa trabaho. okay lang. At, siya nga pala, allergic ka sa salmon. Kaya hindi ka na pwedeng kumain yan. Gets ko. Salamat, Steven. Sige, magpahinga kang mabuti. Babalik na ako sa trabaho. CJ, James, may kailangan ka ba? Parang gusto mo talaga si Lillian Harper. Oo, totoo. Buti naman tapat ka. Wala namang dapat ikahiya. Magaling na tao si Miss Harper. Mabait at mabuti ang kalooban niya. Sa totoo lang, wala akong kilalang may ayaw sa kanya. Pero, para lang siyang kapatid na babae sa tingin ko, yun lang. Paano kayo unang nagkakilala? Ni Lillian Harper. Gusto ko ang totoo. Nangyari yon noong hiningi mo sa akin na gamutin siya dahil sa muscle strain niya noon. Ganoon ba talaga ang nangyari? Siyempre. Mr. James, may iba ka pa bang kailangan? Kung wala, babalik na ako sa trabaho. Tito Pogi, bakit ang lungkot-lungkot ng mukha mo? Kasi hindi ka naman maayos kumilos kanina. Ano nang ginawa kong mali? Ikaw na ang mag-isip. Tito Pogi, dahil ba ayaw mong nakikipag-usap ako kay Steven? Tito Pogi, hindi basta-basta tao si Steven. Sa mundong ito, maliban sa akin, lahat ng lalaki at babae ay basta-basta tao lang. Naiintindihan mo ba? Ibig sabihin, basta-basta tao lang din ba si Master? Tama. Tandaan mo ito. Ako lang ang hindi magsisinungaling o mananakit sa'yo. Ako lang ang mapagkakatiwalaan mo. Naiintindihan mo? CJ, Sir. Oh, sir, tumawag ang board. Kailangan nilang magdaos ng meeting ngayon din. Sabihin mong maghintay sila. Opo, sir. Magpahinga ka. Pupunta ako sa company para sa isang meeting. huwag kang mag-alala at magpatuloy ka na. Maghihintay ako sa bahay hanggang sa makabalik ka. Paalam. Bakit parang nararamdaman kong pinagmamadali mo ako? Hindi ganoon. Nag-aalala lang ako na mahuli ka sa meeting mo. Sa totoo lang talagang, mami-miss kita. Oh. Ganoon ba? Sumama ka na lang sa akin sa kumpanya. Hindi pwede. Sabi ni E.T. Faulkner, kailangan kong magpahinga ng kalahating araw. E di may iwan na lang ako sa bahay kasama mo. Tito Handsome. Maging mabait ka. Hoy Lilian, ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta? Hoy, huwag kang aalis. May importante akong sasabihin sa'yo. Ano nang meron? Kilala mo tong taong to, di ba? Kilala mo si Uncle Chester. Alam ko na, siguradong magkaka-interes ka. Ano ba talaga ang alam mo? O sige. Pwede kitang dalhin para makita siya ngayon din. Sumakay ka na sa kotse.
Binibini, Uncle Chester. 12 taon na pala. Kumusta ka na? maayos naman ang buhay ko. Kumain na ba kayong dalawa? Lutuan ko kayo ng pansit. Ayos lang, Uncle Chester. Tungkol sa nangyari 12 taon na ang nakalipas. Pakisabi naman sa akin ang totoo. Binibini. Umalis ako sa Riverton ng araw na nasunog ang pamilya Harper. Naaalala ko, nandoon ka. Mali ang alaala mo. Eksaktong naaalala ko ang nangyari. Noong araw na iyon. Pumasok ka para iligtas ang isang tao. Pero napakalaki talaga ng sunog. Kaya umalis ka. Sabihin mo sa akin kung sino ang salarin. Binibini. Noong araw na nasunog ang bahay ng pamilya Harper, nandoon talaga ako, pero wala akong nakitang ibang tao. Hindi ba imbestigahan na ito ng pulis noon pa? Hindi ba ito naideklarang aksidenteng sunog? Tito Chester. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Hindi mo ba masasabi sa akin ang totoo? Sige, Lillian Harper. Mukhang hindi nagsisinungaling ang tito na ito. Tutulungan kitang mag-imbestiga pa mamaya. Paano mo nalaman? Ang sunog sa amin? Ito lang ang ating munting sekreto. Huwag mong papayag ang malaman ni James Wright, ha? Hindi ka naman nagbabalak na ipahamak si James, di ba? Siyempre hindi. Ang tagal na nating magkakilala. Kailan ba ako gumawa ng anumang bagay para saktan ka? Kahit na, medyo nakakainis ang taong ito. Sa tingin ko, wala naman talaga siyang ginawang mali. Umuwi na tayo. Ano ng problema? Bakit mo ko ini-ignore? Teyong handsome, galit ka ba? Teyong handsome, may nagawa ba akong nakagalit sa'yo? Sabihin mo kung ano, aayusin ko. Teyong handsome, pwede bang kausapin mo na lang ako? Pasensya na. Para saan ang pasensya mo? Ewan ko. Pwede mo bang sabihin sakin? Galit ako. Dahil may nakalimutan, ang isang tao sa pangako niya sa akin. Hindi ko nakalimutan. Hindi ko naman siya pinagkatiwalaan. Gusto ko lang kasi siyang patulong sa isang bagay. Ah, buti naman. Hindi ka ba curious kung ano ang gusto kong gawin? Hindi ko itatanong ang mga personal mong bagay-bagay. Naniniwala ako na balang araw, ikaw mismo ang magsasabi sa akin. Pangako, siguradong. Sasabihin ko sa'yo sa hinaharap. Sir, Yay! Tulog na siya. hindi ko pa nakikita si James na mag-alaga ng isang tao nang ganito kaingat. Mukhang iba talaga ang nararamdaman mo para kay Lillian. Good night, Lillian. Huwag mong kalimutan. Panatilihin natin ang ating munting sekreto. Ginang Jennings, Opo, kunin mo si Brian Rowe. opo, sir. Nanay, tatay, bakit kayo nagmadaling tumawag sa akin? 3 oras lang ang nakalipas. Biglang binomba ang Clay Corporation ng akusasyon ng substandard na materyales sa gusali. Bumagsak din ng husto ang presyo ng stocks. Talagang may kagagawan ito. Ang aming angkan na Clay ay isa sa mga nangungunang pamilya sa Riverton. Walang iba, kundi ang Wright Group, ang may kakayahang tamaan ng pamilya natin ng ganito kalala. Ang mga Clay at ang mga Wright ay laging nagkanya-kanya lang. Kaya bakit kaya sila biglang lalaban sa pamilya natin? Naiintindihan ko na. Ethan, anong nangyari? Alam ko kung bakit. Tayo nila inatake. Hindi ko inakala na yung maliit na demonita ay ganoon kahalaga sa kanya. Lillian Harper. Ikaw na maliit na pasaway. Bakit ka nandito? Nag-text ako sa'yo at hindi ka sumagot. Kaya ang pagpunta sa The Academy ang tanging opsyon ko. Magkalapit ba talaga tayo? Aray, ang sakit sa puso. Tinulungan lang kitang hanapin ang dating kasambahay mo. Pwede bang pakiusapan mo naman ako? Sige, magtampo ka dyan. Aalis na ako. Paalam. Hindi mo ba gustong malaman ang totoong katotohanan sa likod ng sunog ng pamilyang Harper? Naghirap ako ng husto para lang malaman ito. Alam mo ang totoo. Tara na. Sir,
Sir, may problema. Dinala si Miss Harper ni Ethan Clay. Mr. Wright, yung mga imported raw materials natin ay na-sequester. Wala tayong makuha na bagong shipment sa ngayon. Konti na lang ang natitirang inventory. Dagdag pa, may 11 branch office na nangangailangan ng mga imported raw materials na ito. Ethan Clay, ito na ba ang pinakamagandang kontra-atake na kaya niya? Ipamahagi ang inventory na meron tayo. Ayon sa urgency, ang bagong batch ng raw materials ay darating sa pinakahuling sa day after tomorrow. Tungkol naman sa Clay family, hindi na natin kailangan magbigay sa kanila. Opo, Mr. Wright. Ikaw mismo ang magbantay kay Ethan Clay. Humanap ng magandang pagkakataon at ibalik si Lillian Harper. Huwag mong hayaang mahalata kanyang sinusundan mo siya. Opo, sir. Pasok. Bakit mo ako dinala rito? Ito talaga ang isa sa mga paborito kong lugar. Ikaw ang pinakaunang tao na dinala ko rito. Kaya, Lillian Harper, dapat kang maging honored, ha? Hindi ba sabi mo sasabihin mo sa akin? Pagdating natin dito, pwede mo na bang sabihin ngayon? Hintay ka lang dito. Pupunta ako para kunin ng eyewitness. Para sa iyo sandali lang. May pagkain sa mesa. Kumuha ka kung magutom ka. Bilisan mo na. E di magpakabait ka at hintayin ako, ha? Hintayin mo ako, ha? Bantayan mo siya para sa akin. Siya ang pinakamalaking bargaining chip para sa pag-angat ng Clay family. Huwag kang mag-alala. Ano ba talaga ang ginawa mo? Hindi ba pwedeng pag-usapan na lang? Bakit ka ganyan? Naiintindihan mo ba na lahat ng negosyo sa ilalim ng kumpanya natin ay nasis na? Malapit ng mabangkarote ang pamilya Clay. Mabilis kumilos si James Wright. Pero, sa huli, siya ang magmamakaawa sa akin. Walang hiya ka. Bakit mo pinapalo ang bata? Suntukin mo, bugbugin mo, tapos na tayong lahat ngayon. Dadalhin kita doon para humingi ng tawad ng personal. G. Wright, narito na sina Ethan at ang kanyang ama. Papasukin mo. Opo, G. Wright. G. Wright. Clay, anong dahilan ng pagpuntan niyo ngayon? Dinala ko ang anak ko para humingi ng tawad. Bata pa siya. Hindi pa talaga alam kung paano gumagana ang mga bagay. Kung nasaktan niya kayo, pakiusap, patawarin ninyo siya. Mali ang pagkakaintindi ng tatay ko. Nandito ako ngayon para makipagnegosasyon. Mag-ingat ka sa pagsasalita, bata. Akala mo ba, ngayong nakuha mo na si Lillian Harper, nakalamang ka na sa akin? Hindi ba sapat na yon? Sapat na. Sapat para mawala ang pamilya Clay. Hindi ka ba talaga nag-aalala kung mabubuhay siya o mamamatay? Ano sa palagay mo? Mali ba ang paghusga ko? Parang talagang mahalaga sa kanya si Lillian. G. Wright, nagkamali ang anak ko dito. Humihingi ako ng tawad sa ngalan niya. Pakiusap, kahabagan ninyo ang Clay Corporation. Pagkatapos ng lahat, ang kumpanya ay buhay ng aking ama. Clay, dapat alam niyo kung paano ako gumalaw. Kapag nagdesisyon na ako, hindi na ako umaatras. May isa ka pang huling pagkakataon. Nasaan siya? Hindi mo ba sinabing wala kang pakialam sa kanya? James, ano ang ginagawa mo? Ngayon, wala nang pagkakataon ang pamilya Clay. James Wright, huwag kang magkunwari sa akin. Ang munting nobya mo ay nasa kamay ko pa rin. Kung hahawakan mo ako, isisumpa kong sisirain ko ang buhay mo. Bakit wala pa siya dito? Guro, Tio Chester. Anak, nangungulila ka ba sa akin? Guro, saan ka pumunta? Dahil ba hindi mo na ako gusto? Hinanap ko ang katotohanan para sa iyo. Guro, nalaman mo ba ang katotohanan, Guro? Sabihin mo sa akin. Wala namang masyadong masasabi. Guro, Sa totoo lang, may kinalaman din ako dito. Kasama siya ng The Clay family, upang kunin ang ari-arian ng pamilya mo. Siya ang nagpasimula ng sunog na iyon. Sino ang mag-aakalang ako pa ang magliligtas sa iyo? pero ano ang kinalaman nito? Sa iyo, Guro. Nakipagsabuatan siya sa pinakamasamang estudyante ko, at magkasama silang gumawa nito. Bumaba ako ngayon, upang linisin ang sarili kong gulo. Sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Ikaw, Blacktail Butterfly, nahuli mo ako. Wala na akong sasabihin pa. Huwag mong isiping makukuha mo ang anuman mula sa akin.
James Wright, nauubusan ka na ng oras. Basta iiwan mo lang ang The Clay family. At mula ngayon ay makikipagtulungan ka sa amin. Sa bawat proyekto, ibabalik ko sa iyo ang iyong Lillian Harper. Nang ligtas at buo. Makipagtulungan. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ang negosyong, maduway ng pamilya mo, kung ibibigay ko ang ebidensya ng paggamit sa tao sa pulisya. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa Clay family? Paano mo nalaman yan? Huwag mong kalimutan, ang Riverton ay sakop ko. Eh ano naman, malapit ng maghating gabi. Naipadala ko na ang salita. Kung hindi ako, nakabalik bago maghating gabi. Ang iyong Lillian ay hindi makakalabas ng buhay. Kung ang pagkamatay ko ay nangangahulugang, magiging multo ka magpakailanman. Handang-handa akong bayaran yon. Sulit na sulit. Kung may mangyari sa kanya, sisiguraduhin kong magbabayad ng mahal ang The Clay family. Sir, bumalik na si Lillian. Ano? Simula ngayon, hindi ka pwedeng lumayo sa paningin ko, kahit isang saglit. Pero kailangan ko pa rin pumasok sa akademya. Mag-leave of absence ka na lang. Kailangan mong kasama ako, sa loob ng 24 na oras. Paano naman ang pagkain, pag-toothbrush, pagligo o pagtulog? Gagawin mo rin yan kasama ko. Medyo sobra naman yan. Parang nasusuka ako sa kinain ko kagabi. Sino ka? Cheyong Pogi, ito ang guro ko, si Ginang Gele. Guro. Umalis ka dyan. Sinong guru mo? Huwag mo akong tawaging ganoon. Guro, mabuti naman siyang trato sa akin. Huwag kang magalit sa kanya. Talagang hindi na mapipigil sa bahay ang mga babae kapag lumaki na. Kung ganoon, dito ka na lang tumira. Guro, Tungkol sa totoo na yon. simbolo yan ng aming samahan. Samahan ninyo, kayo ba ang pumatay sa mga magulang ko? Siyempre, hindi. Hindi masamang tao ang guro ko. Kung gusto mong malaman ang nangyari sa mga magulang mo, dapat kay pamilyang Clay ka magtanong. Ang pamilyang Clay? Tama. Si Ethan Clay ang nag-utos kay Chong Chester. Nasunugin ang aming tahanan, ang pamilyang Harper, at ninakaw ang aming negosyo. Ang dahilan kung bakit ako bumaba ng bundok ngayon, ay para hanapin at puksain ang mga taksil sa aming samahan. Sa nakalipas na 20 taon, nakikipagsabuatan sila sa pamilyang Clay. Pinapatay ang mga pangunahing lider ng negosyo, at kinokontrol ang sektor ng ekonomiya at teknolohiya. Ito ang ebidensya ng kanilang mga krimen. Brian Rowe, dalhin mo ang lahat ng impormasyong ito sa pulisya. Tungkol naman sa pamilyang Clay, sabay-sabay na nating ibagsak. Opo, sir.